Magandang araw po mga Kapinoy. Isang maulang araw at makulimlim dito po sa lugar namin. Maulan, talagang maulan. Kagabi pa to. Balita ko, mukhang magkatabilaan tayo ng Pilipinas dahil sa Pilipinas ay maulan din. May bagyo daw po doon. Anyway, so despite the fact na meron po ngayong ulan at maulan din yan sa Pilipinas, ay sana po ay huwag tayong panghinaan ng loob at maging gawin natin masaya pa rin ang ating araw. So, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit sa man lugar kayo na andon. At ngayong araw na ito, ating kagabi po ay narinig natin ang kung anong sinabi ni ng isang araw pala. Kagabi nga. Narinig natin kung ano ang State of the Nation address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang kanyang patatlong State of the Nation address. Ito nga palang State of the Nation address ay ginagawa tuwing ikatlong Lunes, third Monday of July every year. Kung saan sinasabi ng presidente kung ano yung mga gagawin niya, plano sa susunod na taon at saka yung mga nagawa niya nung huling taon. Nung nakaraang taon. So, okay. Ang kanyang State of the Nation address po ay medyo tumagal. Mas matagal ngayon. Usually, dati ang mahigit isang oras lang. Ay ngayon po ay talagang umabot ng parang 82 minutes. As I timed it. Medyo 82 minutes ang tumagal ng kanyang SONA. Marami pong na-discuss. Napakadami. Pero only 3 things stands out para sa akin. So this is just a reaction video for the SONA or the State of the Nation address of the President. So tatlo. Ang unang-una, I note, yes, ay tatlo po ang unang-una ay at saka itong tatlong ito ay total deviation from Duterte policy. Ang unang-una ay ang West Philippine Sea. Talagang idinikdik ni President Marcos, ni Bongbong Marcos ang ang policy niya sa West Philippine Sea. Talagang hindi siya susuko at hindi niya ipamimigay ang kahit katiting o kapirasong o an inch of the territory of the Philippines, of the West Philippine Sea, or the exclusive economic zone of the Philippines. Sinasabi niya, medyo pa meron ng jobbing konting sipa sa mga Duterte that West Philippine Sea is not a figment of our imagination. Hindi daw po yan haka-haka lang, hindi yan nating katang-isip. Ang West Philippine Sea ay atin. Yan ang sinasabi niya at tunay yan, hindi yan katang-isip lang ng mga Pilipino, o ng mga nasa gobyerno, kung saan marami po ang nasasaktan ngayon, hindi yan. So, isa yon, West Philippine Sea, which is good. And second, 180 degrees turnaround ay ang drugs. Medyo talagang dinikdik din niya sa drugs. Ang sinasabi niya na hindi kailangan ng mamatay, walang namamatay, kung talagang kailangang patigilin ang drug sa Pilipinas. Kung saan po dinidikdik niya, talagang sinasabi niya kung kailan yung meron pong nahuli sa Batangas during the past, maybe a few months ago, na may nahuling 9 billion worth. Yeah. 9 billion worth of drugs. Malaki po 'yon, malaking bagay. So, yun po sinasabi niya, wala pong namatay doon, wala pong nagkabarilan, so mostly intelligence work. Yan po in difference doon sa nangyari nung panahon ni Duterte, na talagang napakarami ang namatay. So, yan po. That is the second thing. Patatlo na total turnaround. Tumatak sa isip ko.
Sa tingin ko tama rin naman at matagal na nating sinusubaybayan ay ang Pogo. Ano? Para sabi niya ang sabi niya, starting today, all Pogos are banned. So, ano ibig sabihin nun? So, hindi na po siguro, talagang sa ngayon ay hindi na po pwedeng mag-operate ang Pogo. Ano? Wala na, tigil na sila. So, binibigyan po ang PAGCOR ng end of the year. Hanggang katapusan daw po ng taong ito. Hindi po katapusan ng mundo, katapusan ng taong ito. Para i-wind up lahat ang operations and lahat operations o mga gamit ng mga Pogo, ano? Hanggang katapusan daw po. Pero I don't know what it means. Hintayin natin ang kanilang ang directives. Pero maliwanag na sinabi na starting today, that was at the time of the speech, all Pogos are banned. Simple lang po yun. Ibig sabihin, hindi na, bawal na ang Pogo starting last Monday. So, hindi na po sila makakapag-operate at binibigyan po ang PAGCOR para linisin na or i-wind down lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa Pogo. Ano? Siguro yung kanilang mga operasyon, yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga buildings, kung ano-anong dapat malaman, dapat matigil na or malinis na yung bago magkatapusan ng mundo, ng taon. Sinabi rin niya doon sa SONA na in relation to these Pogos na make sure na yung pong mga Pilipino, mga empleyado na nagtatrabaho diyan sa Pogo ay merong pagtatrabahuhan, ay malilipatan, ano? Just make sure, ano? Ihanap at alagaan ang mga nagtatrabaho diyan sa Pogo para magkaroon ng panibagong trabaho at malipat, ano? Yan ang tatlong bagay na tumatak sa isip ko na nagustuhan ko, ano? Which is West Philippine Sea, Pogo, at saka drugs. Those are three things that are total 180 degrees turnaround from the Duterte. Alright? Alam naman natin ang Pogo ay naglipa na noong panahon ni Duterte, ano? Yan po ang may kasalanan. Yan yung mga Duterte. Tungkol diyan sa Pogo, sa drugs, at saka sa West Philippine Sea. Ano? By the way, ito po ay side comment nito. Meron daw pong napagkasunduan na, ano? Although, sabi ni Secretary Jonathan Malaya, ay hindi pa daw po pwedeng i-discuss. Pero may napagkasunduan na daw po na agreement on how to behave in the West Philippine Sea between China and the Philippines. Ayaw pa nilang i-discuss, hindi daw po, yan po daw ay part ng kanilang agreement ng China na discussing publicly ay hindi muna papayagan. O yan daw muna, ano, dahil para daw tingnan muna kung it will work, ano, bago i-discuss. So for now, we leave it like that. Ano, tingnan natin kung talagang ano yung agreement na yon para hindi na talaga magkaroon ng kaguluhan diyan sa resupply mission sa Ayungin Shoal at sa ibang parte ng West Philippine Sea. Ano? At sa ating exclusive economic zone. Tungkol naman doon sa mga sa aking mga dapat sana ay na-discuss o nasabi o naiulat ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Pero wala, ano? Ay yung ICC,
issue. ICC, International Criminal Court. ICC, a cooperation with the ICC. Yan po sana isa sa mga sanay na discuss niya. Pero hindi po na-discuss, ano? Hindi ko alam kung bakit, ano? Ganung ito namang ang mga Duterte ay lantara na, talagang lantara na, ha? Biyak na ang unit team, lantara nang tumitira sa sa kampo ng mga Marcos, ano? Pero at kita naman natin, as I said, yung tatlong yon na aking napansin ay total talagang pagbaligtad sa posisyon ng mga Duterte. 180 degrees, ano. Pero yung ICC, bakit hindi niya nasabi? Hindi ko rin po alam. Pero dapat po sana nasabi. Pero I mean, mas maganda na rin nga siguro na baka meron siyang naiisip kung bakit hindi niya dinidiscuss sa ICC. Kanyang hinahawakan niya yan. Para nga naman alam nyo, yung in the rules of warfare, siguro dapat tama yung hindi mo ipinapaalam kung ano yung gagawin mo, susunod na mga hakbang mo. Ano? That's one part of Sun Tzu's Art of War. Yung ganyang tinatawag natin na element of surprise. Ano? Huwag mong iisipin dapat kung hanggang kailan ka hindi dapat na yung atake mo ay dapat hindi nararamdaman na may plano ka ang ganyan ng mga kalaban mo. Parang gano'n, ano? Element of surprise. At ngayon po, nabalitaan ko ngayong umaga na tinanggalan si Sara Duterte ng kanyang mga escort. Ano? 75 police na mga escort, 75 personnel ng police na nakadetain sa kanyang security ay inalis po ng PNP. Ano? Bakit nga ba napakarami naman? 75? Sobra naman. Baka naman isa, dalawa, okay na. Yan po yung mga siguradong kaya ganyang karami ay gusto yung ganyang natatakot sa kanilang buhay dahil maraming kalaban. Masama kasi yung ginagawa. At any rate, so, yan po, nabalitaan ko lang kanina umaga na ganun. Alright, marami pang bagay na ano pa bang naiisip ko na sana na-discuss niya. Itong pong, ang isa po sa mga na-discuss niya, yung tungkol dyan sabi niya na ang ekonomiya daw ng Pilipinas ay tumataas. Pero, sabi din niya, alam niya na hindi nararamdaman ng mga Pilipino ang pagtaas ng ekonomiya. Well, yan ay gut issues. Gut issues. Yung kanyang mga naiisip tungkol diyan sa papamura ng bigas ay mukhang it doesn't work. The way I see it, kung talagang isa-subsidize nila ang presyo ng bigas para bumaba sa presyong at least $25 or at least $25, siguro kailangan magkaroon ng budget ng Pilipinas ng 200 million a day. sa lakas mong kumain ng mga Pilipino ng bigas, ng kanin, napaka a day po yan. So some experts says that around 200 million a day ang magagastos ng gobyerno kung isasubsidize ng gobyerno ang presyo ng bigas. At hindi lang po yan, dapat napakadami ng kadiwa center. Hindi po basta 1, 2, 3, 5, 10 kadiwa center. Hindi po. Kailangan pong maapektuhan ng 25% ng supply ng bigas para makapagpapaba ng presyo ng bigas. Wala po ata siguro yung kadiwa centers na wala po siguro mga 3% ng supply ng bigas ang kayang i-supply. So,
There are things na hindi na discuss. Ewan ko kung bakit. Siguro pag hindi mo na discuss, ibig sabihin walang nagawa, no? Pero meron din pong mga na-discuss na maganda naman, ano? So, kaya tingnan natin ano ang mangyayari sa susunod na kabanata. At sana po ay mas marami pang magawa ang ating gobyerno. Sana sa susunod na taon, sa sona niya, masabi niyang, oh, nararamdaman na ng mga Pilipino ang ganda ng ekonomiya ng ating bansa. Ano? At tamang-tama po yan, yung pagbaba ng Pogo, that's part of a start para baka po magbalikan o magdatingan na ang mga investors gayong bababa na po ang ating kriminalidad sa Pilipinas. Okay? So, may isang maulang umaga na naman po at magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!